Samantala, hindi naman pinayagan ng tanggapan ng ombudsman ang kahilingan ni dating House Speaker Martin Romualdez na makapag-check up ito sa bansang Singapore. Samantala, may kahilingan na rin ang tanggapan ng ombudsman sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC na i-freeze ang mga bank accounts ng dating House Speaker. TJ Mendoza sa balita. Hindi pinayagan ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla ang hiling ni dating House Speaker Martin Romualdez na makalabas ng bansa. Ang paalam ng dating Speaker, magpapa-check up lang raw sana siya sa Singapore. They were trying to ask us to allow him to leave, but because we have a bulletin, a lookout order with immigration about those that who are under investigation, we did not respond favorably to the request that he be allowed to leave. Because, magkakaroon na naman ng haka-haka at kuro-kuro yan. Mabuti ng, sana naman, dito lang siya magpa-check up. Kasi naman, magagaling naman ang doktor natin dito. Duda rin si Ombudsman Remulla sa timing ng request ni Romualdez gayong nahuli na sa Prague sa Czech Republic si resigned ako Bicol Representative Zaldico. Baka mamaya, wala na tayo mapanghawakan dito sa bansang ito. Lahat ng ating nais pasagutin, mawala na lang sa ating jurisdiction. Nag-iingat lang po tayo. Agad namang dinipensahan ng kampo ni dating Speaker Romualdez ang pahayag ng Ombudsman. Sa inilabas na pahayag ng legal counsel ni Romualdez na si Attorney Ade Fajardo, sinabi nitong hindi barred sa paglabas ng bansa ang dating Speaker. Ang ilbo raw ay hindi nangangahulugan na hindi pinahihintulutan na makaalis ng bansa si Romualdez, kundi kinakailangan lang ang koordinasyon sa mga otoridad. Sumulat rin ang kampo ni Romualdez kay Speaker Bogie D para pahintulutan nitong makaalis ng Pilipinas. Pero sa inilabas na pahayag ng Speaker, sinabi nitong pinayagan nila ang hiling ni Romualdez na makalabas ng Pilipinas para sa isang medical procedure. Samantala, hiniling rin ng Office of the Ombudsman sa Anti-Money Laundering Council na ma-freeze ang mga bank accounts ng dating Speaker dahil sa maaaring pagkakasangkot nito sa mga reklamong money laundering kaugnay sa mga infrastructure projects ng gobyerno. Inihahanda na rin nila ang kaparehong reklamo para naman kay dating Senate President Chis Escudero. Matatanda ang una nang nagbanggit ang Ombudsman na may nilulutong kaso laban sa dalawang dating mataas na pinuno ng Kongreso at ng Senado. Pero ayon sa abogado ni dating Speaker Martin Romualdez, sinabi nitong wala pa raw natatanggap na anumang official notice ang kanilang kampo na may freeze order na laban kay Romualdez dahil dapat raw ay may formal application na maisampa ang naturang reklamo sa Court of Appeals. TJ Mendoza para sa mata ng Agila. Matatag, tapang, tapat.